Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ng isa sa mga leaders ng Maisog Croatia tungkol sa mga pinagsasabi ni Josek Claire Castro, yung plano na Zero Remittance Week, na magugutom ang pamilya nyo, mahinahon lang kayo, ang galing magsalita. Hindi niya naintindihan ang damdamin ng mga OFWs. Kaya salamat tayo at nagsalita itong leader ng Maisog Croatia para marinig ni Josek Castro at makano siya ng isang real talk. Okay, pakinggan natin siya. Ito isa yung pahayag ni Atty. Claire Castro na sabi dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganun na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansa Pilipinas at hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. At hindi po ba nararapat na doon nilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga? When in fact, we are not anymore a member of the International Criminal Court. I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya. Kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong petsa, from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kami magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I value my oath as a person. Okay, so klaro ano? Sana makarating ito kay Josek Claire Castro para naman maliwanagan siya. Ang daling magsabi na mahinahon lang tayo. Kung in the first place, naging mahinahon din ang gobyernong ito, yung treatment nila kay PRRD. Ganun mo, napakapagod na biyahe. Galing ka ng Hong Kong, mag-80 years old na. Hindi man lang nila pinagpahinga ang ating presidente. Kahit man lang sana pinauwi sa Davao, magkuha ng mga gamit. Wala. Kakalad ka rin ko yan, sabi nila. So tapos sabi nila ngayon, mahinahon lang kayo. Sana intindihin nyo naman ang nararamdaman ng mga OFWs nating kababayan. At ito, it's just one way of expressing their sentiments. Sabi ng isang presidential advisor, mag-isip-isip daw ang mga OFWs kung sinong nag-advise sa kanila. Baka daw tanggalin ng Kongreso ang mga tax privileges ng mga OFWs. Anong tingin nila sa mga OFWs? Hindi nag-iisip na kailangan ba nila na may political personalities na mag-advise. Ganon kasi ang tono ni Secretary Enrique na para bang nasulsulan lang mga OFWs na walang sariling desisyon, walang sariling damdamin, walang sariling pag-iisip kung anong dapat gawin, kailangan pa na may magsulsul. That's adding insult to injury. Sabi, yung may sinusunod na batas. Very clear ang batas, ICC Rules, Article 59. Dapat madala si PRRD sa isang competent judicial authority. Ginawa ba nila yun? Wala. Tapos, sinusunod ang batas. Sinong maniniwala sa inyo ngayon yan? Magugutong pamilya. Concern kayo sa pamilya ng OFWs? O concern kayo sa mangyayari sa bansa? Kasi, yung isang linggo daw, estimate lang ito isang linggo na hindi magpapadala ng OFWs, it will cost 100 millions of dollars ang kantidad nun. Kasi sa isang taon, maabot 38 billion
38 billion US dollars ang remittance ng OFW last year. That's more than 2 trillion pesos. Ganyan. Kaya may nabasa akong post ng kaibigan kong bishop. Mayroon ng katapat ang Congress, yung power of the purse ng Congress. OFW lang pala ang katapat. Oh. Kaya natataranta ang Malacanang itong planong ito na nung una, may babala. Nagbabala ang palasyo. Mamaya binago nila. Nananawagan ang palasyo. Mamaya binago na naman. Umaapila ang palasyo. Na umaapila maging mahinahon lang kayo. Sabi pa ng Yusek Castro na hindi daw siya naniniwala na tutuhanin ng mga OFWs yung banta. Yes! Hindi lahat. Kasi we have millions of OFWs worldwide. So, meron magpapadala niya. Kaya lang, yung mga nakakita sa katotohanan, I believe, mas marami ang hindi magpapadala. 1 week lang yung panawagan kaya lang, ang dami ko nang nababasang mga comments. Kulang ang 1 week. Yung 1 month ako na hindi magpapadala. Sanay ang pamilya ko kumain ng saging, ng kamote, ng ginamos. Kaya nilang magtiis. So, salamat sa Maisog Croacia sa inyong sinimulan at ngayon, naging worldwide movement na ito, pati si Maharlika nananawagan at ang dami nang nagko-comment na hindi magpapadala. Karapatan nyo yan, mga OFWs. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang ating sweldo sa channel na ito is namimigay tayo ng yero at pako sa Talandig na tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po din si tatay ang natagaan na mo og yero. Gansang Paco Vincent kung una ni siya ang iyang balay. Og muna ni ang balay ni tatay nga natagaan na mo og yero, og muna ni ang kadako sa bulsot sa ilang balay nga yero. Dugay naman gud nga ilang balay og gibutang lang gani nila sa ilalom og trapal. Ang kadako sa bulsot. Kung gawlan na naman ante. Oo, nagakaulan naman gyud dagom na kaayo. Una ni ang ilang salog nga bahin ang ilang dingding nga kawayan. Ante unsay mong kasulti nga nabot nang inyong yero, makaatop na mo gid karon. Pasalamat din sa Ginoo kay nakabangan ni aning mga atop nga gatag sa amo nga gika pa kasi ka kwanta siya ani nga sin na hinaut unta ang Ginoo na may magaban sa kanila. Manalangin na sila nga maayo sa lawas kay ang Ginoo kami ang naadin ni matatangan gid mi kay makalisod na gid mi. Oo. Lagi. Salamat sa video nga gatan-aw sa Oo. Sa video sa YouTube. Video sa YouTube. Oo. So nagpasalamat ka sa Ginoo sa nagatan sa video nga natabangan na mo sin. Natabangan na mi og sin. Oo, dili na mo maulanan. Oo, kay makaatop naman mo karon so mawala naman karon ang inyong atop nga dako kayong og bangag. Oo. Salamat din sa Ginoo. Oo, salamat kayo ante. Muna ni magatop sila karon. Muna ni ang ilang balay nga gatuluan. Sige ante, salamat.